Ito yung itlog ng manok ko na hindi ako nahirapan na paitlogin siya. Hindi katulad ng isang kapatid niya ang tagal bago ng itlog. Pero ito, magkapatid sila. Siya ang maliit, pero siya ang nangitlog kaagad. Galing ha? Nakasampung itlog na siya. Linilinis ko kasi nadumihan sa itin niya. Isampung itlog na siya. Yan. Isa nangingitlog siya ng sunod na araw. Magkasunod na araw nangingitlog siya, minsan paliban sa isang araw. Kaya itong 10 itlog niya nilinis ko lagi itlog niya dahil ng itin niya Doon kasi siya natutulog sa may itlogan niya. Doon sa pinakabungad. Doon sa dumadapo paghapon na. Kaya yan, nadudumihan. Ito yung manok na yan. Dahil Texas talaga ito Texas ang nanay niya, tapos ang patay niya Texas din. Hindi naman tumailap parang naninibago lang siguro. Hindi siya. Yung nanay nito, hinakaw. Kasi noong unang nangitlog na nito, yung to sila tatlo silang nabuhay. Ito yata yung pinakahuling itlog niya. In-incubator ko. Nakalimutan ko kung ilang yung nanay ito nang mawala. Ninakaw dito sa lugar natin. Di ko alam kung saan pumunta siya, bakit siya nanakaw. Kaya yung in-incubator ko na itlog tatlo to sila dalawang babae. May kapatid ko na dyan sa loob. Nangitlog na rin sa tagal ng panahon. Halos 2 buwan daw siya nangitlog. Matapang yan yung nasa loob na matapang yan. Natukan ito, nahatak niya talaga hindi binibitiwan. Texas din ang lahi niya Texas din ang lahi nito. Hindi yata. Tinatali ko siya pag gusto ko siya pakastahan. Tinatali ko muna siya para para sigurado na nakakastahan siya araw-araw kasi pag di mo siya bantayan baka mangitlog lang siya sa pagkain. Ano tayo niyan? Dito siya sa dog kids ko siya linagay. Dog kids to hindi na to ginagamit. Kaya ginawa ko yung kulungan ng manok. Yun ang kulungan niya. Diyan sa dumadaw paghapon, diyan sa bungad na yun, nakalagay na harang para matigas ang kulong. Ang pagpapasok diyan, matigas ang bungad ng kulungan niya, itlogan niya. Para hindi nasisira kasi karton lang yan. Kaya linagyan ko lang ganyan. Para may kahoy siya. Ito naman isa. Sa tagal. Hindi ko lang alam kung kailan pa ng itlog. Yan ang kapatid niya. Texas din yan. Texas yan. Texas na ito. Maliit lang. Siya isa kong lalaki na umas na naglugong na ang balahibo sa
nagulugo ng balahibo nito eh. Kaya biyaan ko lang. Babalik din yan. Yung balahibo niya. Biyaan ko siya maglugon kumakain. Malakas naman siya kumain. Tsaka malakas ang katawan niya. Nangitlog na rin isa yan. Itlogan niya. Mabuti nalitlog. Thank you na nangitlog siya. Ang tagal. Halos 2 buwan. Akala ko hindi na mangitlog na. Nangitlog yung isa doon. Itlog siya. Ito hindi ko alam kung kailan ito maglilong doon. Sa lilinis ko lang ang ano ito. Ang mga itlog niya. Para kaya babantayan ko na siya paghapon. Pag dadapon na siya doon, tatanggalin ko siya para may dapuan naman eh. Bakit doon siya dumadapo paghapon? Kaya nagkakaroon ng iti ang itlogan niya. Yung pinakabahay niya. Kaya nagkakaroon ng iti. Ikaw mo na dyan. Linisin ko pa yan eh. Itlog niya, hindi gano'n malaki. Yung tatay nito, mga itlog nito malaki. Pero yung itlog ng inahin, hindi gano'n malaki. Medium lang yung size nito. Yung itlogin niya, yan. Sinapinan ko nga lagi ng ganyan yun para dyan siya kasi dumadapo dyan sa bungad na yun. Yun ang ginagawa niyang dapuan eh. Kaya ayusin ko sa paghapon, kukunin ko siya dyan pag dumapo na. Ilipat yun dun sa may hapon na naman yun. Ako dyan, bakit taka ko bakit dyan lagi siya dumadapo. Inisin ko muna siya. Tapos siya balik dun sa pangitlogan niya. Babantayan ko na siya tuwing hapon. Baka mga lapit na rin ito maglimlim kasi 10 na itlog dito eh. First time parang naman yun ng itlog eh. Sayang ang pinaghirapan natin na lagi natin binabantayan. Mangingitlog na siya. Kung kailan siya ulit mangingitlog. Dahil ko siya binabantayan na araw eh. Kaya nakita ko kung bakit siya nagkakaroon ng iting itlog niya. Kasi doon pala talaga siya dumadapo paghapon na. Doon sa bungad ng kaitlogan ng kaitlogan niya. Doon pala siya dumadapo paghapon pag gabi na doon na siya. Kaya yung iti niya napupunta sa loob kasi nakaharap sa labas eh. Noong una di ko alam kung bakit nagkakaroon ng ito yung itlogan ba niya. Pero nung makita ko na, sabi ko kaya pala nagkakaroon ng ito sa loob ng itlogan dahil nakaharap pala siya sa labas. Tapos yung puwit niya nasa loob ng itlogan ng manok. Kaya kailangan bantayan ko na siya kasi ang hirap din maglinis eh. Lagi mong lilinisin. Ibabalik ko na siya kung malinis. Malinis na. Malinis na siya ngayon. Ibabalik ko na siya sa loob.
Ingat ako na hindi mabasag. Ako lang kung hindi mapisa lahat, basta huwag lang mabasag. Malay mo yung mabasag, di yung pala yung mestizo, di ba? Ingatan ko ito eh. Kaya ngayon ibabalik ko na sa loob. Lagay lang sa loob. Sa mga panahon ng tag-ulan, sabi nila hirap daw ngayon, magpasiso ng manok, kaya ano ko yung itlogan ko, nalagyan ko sila ng nalagyan ko sila ng harang na hindi mabasa ng ulan, kasi open talaga siya. Lalo siyang bubong dati, may bubong yun dyan. Yes, may pader na may bubong yung papunta rito. Hanggang sa kahoy na yun. Yan, naka-open na siya lahat. Kasi bulok na yung bubong yun. Sa bahay namin yan. Yan, ibabalik ko na siya dito. Dahan-dahan ko na siyang ilalagay para ngayon na magiging problema ko. Kailangan ko siyang bantayan talaga. Hindi na madumihan yan. Pag maglilimlim na siya, papalitan ko na ng sapin. Talaga hindi na siya gugulong dyan. Bantayan ko nga kung kailan siya maglilimliman. 10 na to eh. Kaya malapit na siguro maglimlim yan. Hindi ko lang alam. Baka sunod na araw, kailangan din na siya gagalaw dyan. Hindi na siya madumihan dyan, hindi na magkaroon ng itis sa loob. Bantayan ko naman.